So hi guys, welcome back again to my YouTube channel. Again, this is Evan the Great. So ayun, nagbabalik ulit tayo para gumawa uli ng tinapay. Ano nga bang tinapay ang ating gagawin? Napaka basic lang kasi ang gagawin natin ngayon, isang simpleng cheese donut. So, sa cheese donut, isa ito sa mga pinakamabenta when it comes to street. Kasi normally, pag umalsa na yung tinapay, ang gagawin mo lang, ipiprito mo lang, then ito-toast mo lang sa sugar, and that's it. Paano nga ba ginagawa ang cheese donut? So, napakasimple. Wag na natin patagalin pa. Tara, samahan nyo ako at ituturo ko sa inyo ang ingredients ng cheese donut. Gamit ang spiral mixer na ito. Yan. So guys, ito hinanda ko na yung mga ingredients na kakailanganin natin. Since tayo ay magluluto ng cheese donut mamaya sa labas, and minarapat ko ng kumpletuhin ang ingredients na ito. So i-share ko sa inyo kung ano ang mga measurement nito. Like, anong kakailanganin natin? Kailangan tayo ng first class na harina, 2 kilo. Then, kailangan tayo ng sugar. So since ito ay 2 kilo, so kailangan tayo ng sugar na 300 grams. Yan. Next is kailangan tayo ng salt. Salt is 30 grams. Yan. 15 grams per each kilo. So dahil 2 kilos nga, so 30 grams. So next, ang kakailangan natin is shortening, which is 200 grams. And next is kailangan tayo ng margarine na nasa timbang na 200 grams din. So next is kailangan tayo ng calumet na 2 kutsara. Bakit nga ba natin kailangan si calumet? Kung tutusin, meron naman tayong yeast na, pero bakit tayo nangangailangan ng calumet? Si calumet is tumutulong yan para pagpapaalsa ng tinapay during sa time na ipiniprito mo na siya. Next ingredients is kailangan tayo syempre ng cheese, from the word cheese donut. So kailangan tayo ng cheese. Normal lang, ipinapalaman lang natin sa cheese, mga ganito lang. Yan. Next thing is kailangan tayo ng yeast. Yan. Dito ko na lang muna nilagay ang yeast para hindi sumingaw. Yan. Pero ang grams na gagamitin natin kay yeast, since 2 kilos yan na harina, so gawin na lang natin 25 times 2. So 50 grams. So yun guys, ganito lang kasimple yan. Bakit tayo gumagamit ng 25 grams? Meron 30 grams na yeast, meron 25 grams, meron 10 grams. So iba-iba. Simple lang yan. Pag nagmamadali ka at gusto mong umalsa yung tinapay mo, tasa mo yung grams ng yeast mo. Or kung hindi ka naman nagmamadali, baba mo yung grams mo. Say for example, at this time, ang oras na is 2:30 na. Alright? At dapat pagdating ng mga alas 4:30, nag-i-start na ako mag-fried sa labas. So ano kailangan ko? Kailangan kong laktasan yung yeast ko para mabilis siyang umalsa. Ganun lang kasimple. Ano pa nga ba susunod? Kailangan tayo ng tubig. O again, dun sa mga nanonood sa vlog ko, kung may natutunan kayo, napakahalaga ng tubig na to. Itong lata na to. Dito nakadepende ang measurement ng tubig. Para sa 1 kilo, always isang puno nito at 1/4. 1/4 nito. So, 1 puno at 1/4. So, since 2 kilo yan, so 2.5 na lata ng tubig. So, yon ang ating laging basihan. So, huwag natin patagalin pa. Umpisaan na natin yung pagkakasunod-sunod dito. At syempre, yung gagamitin natin para mas maging easy way ng pagtitimpla ng tinapay is gumagamit tayo ng spiral mixer. No? Para doon sa mga traditional na gumagawa ng tinapay na ginagamit yung roller, bangka, so nakakapagod na trabaho yun. So ito na yung easiest way, all in, ilalagay mo na lang siya na ang bahala sa lahat. Alright, so umpisa na natin.
Alright guys, so umpisa na natin. Dito na lang natin siya ilalagay lahat-lahat. So again, ito yung 2 kilong first class. Ayan. Alright. Next, ilagay na natin yung sugar. Ilagay natin si salt, si calumet, si shortening, si margarine, and syempre lastly is si yeast. Wow. Ako kasi kalkulado ko na to kung ilang grams na tong yeast, kaya kinukutsara ko na lang. Yo. So yan, malaking tulong yan. Meron kang yeast, meron kang calumet. Magtutulungan yan para maganda ang alsa ng ihong cheese donut. Ito yung like ko sinasabi. Tubig. Since 2 kilo yan, 1 1/4. So 1 1/4 times 2 is 2 1/2 na lata tubig. 1, 2, and kalahati. Yan. That's it, kalahati. Okay na, di ba? Next step is paandarin na natin yung ating spiral mixer. Mahalaga ang lagyan natin ng shortening yung ating tray. It's just because pag ginawa natin yung cheese donut at nilagay natin sa tray, at pag umalsa yan, para hindi dumikit sa tray. So mahalaga nilalagyan natin ito ng shortening. Alright guys, so itinigil ko muna sandali para just to explain to you about this spiral mixer na to. Si spiral mixer na to, pag nilagay mo yung tinapay mo dito, normally maghihintay ka rito from 10 to 12 minutes, depende sa texture. Pero siguro sa mga 12 minutes, mapapansin mong okay na siya. Pero paano mo nga ba malalaman na okay na yung dough na minimix ng machine na ito? Yan ay pag narinig mo na yung parang chewing gum. Yung pumuputok-putok na siya. It means pwede, malapit na siya maging okay yung texture ng dough niya. So, maghintay ka lang for about few minutes. Then, pwede mo na siyang hanguin. So, maya-maya papakita ko sa inyo yan. For now, masasabi natin hindi pa okay yung dough natin kasi nga medyo hindi pa ayos yung texture niya. Pansinin nyo, di ba? So, hintay lang natin for about siguro mga 10 minutes pa. Then we will see after kung ano ang resulta ng texture ng dough na to. So again, kukuha ulit tayo ng sample ng dough para ipakita sa inyo kung ano na yung itsura ng dough. Yan. Pag ganyang klase, hindi pa okay yan. As I said, paano nyo malalaman kung okay na yung dough nyo? Pag narinig nyo nang pumuputok-putok, parang chewing gum. So, since wala pa tayong naririnig, is kailangan uli natin i-mix pa ito. Larga. So yun guys, pakinggan nyo. Parang chewing gum.
sign na malapit na maging okay yung dough mo. Pwede mo na siyang kunin sa mixer na yan. Pakinggan nyo. Naririnig nyo ba? So pag ganyan yung naririnig nyo, it means okay na yung dough na yan. Pwede mo nang hanguin yan. So, ito yung sinasabi kong pag narinig nyo na yung parang chewing gum at kumuha ka ng sample ng dough, makikita mong maganda na yung texture niya. Yeah? So, it means okay na yan. Now, question is, paano mo to kukunin para maging malinis? Kasi ito, pag hinila mo to, nakita mo nakadikit dun sa pinakang stainless niya, sa pinakang I don't know ano bang tawag ito. Basta nakadikit yan. So para makuha mo to ng makinis, kasi pag hinila mo ng ganyan yan, medyo mamumroblema ka pa. Diba? Kasi didikit-dikit. So paano mo makukuha to ng maayos at walang sabit? Simple. Buhusan mo ng mantika. So, siyempre, pag gawin mo, pagganahin mo na muna yung machine. Yan. Then, unti-unti mong buhusan ng mantika. Kahit palm oil lang. Yan. That's it. So yun ano, ang kagandahan yan, pag kinuha mo na siya, malinis yung area mo. Eto ba, makinis. Yeah. So kunin muna natin. Basic, di ba? Madali lang mag-bakery. I mean, madali lang maging baker. Basta gamit mo tong ganitong klaseng mixer na to. So, makinis yung lugar. Walang sabit-sabit. Hindi ka may stress. So, next guys, para hindi magdikit-dikit yung dough mo na, itong dough na to, para hindi magdikit-dikit, pahira mo ng lard. Hindi lang magdikit-dikit. Para makagawa na tayo ng figura or pag-shape. Normally, kunin mo lang kahit mga 3 inches. 3 inches lang. 3 inches. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit 3 inches or 2 inches. Kasi hindi mo pwedeng iwain yan dito agad sa dulo. May purpose bakit iniiwan natin ng by shape siya. Yan. Ito. Madalas nakikita nyo sa mga baker bakit nila hinihiwa ng ganito. Yan ay dahil gagawitin mo na siya, kukuha ka na ng pang shape mo na pabilog. Yan. Kailangan pantay. No? Kailangan pantay yung pagkakabilog nito para pag pinutol mo siya, nakakasiguro kang pantay-pantay yung putol mo. No? So normally pag gumagawa tayo ng cheese donut, i-grams natin siya into 50 grams. Dahil maayos nga yung ating pagkakakulma ng dough,
madali natin siyang matatansya into 50 grams. Parang ito. Yan. O, diba? 50 grams. Ayan tayo. $50 grams. Actually, pag sanay ka na mag-bake kasi sa kapapa lang ng kamay, alam mo na kung 50 grams. Ngayon, kung lumampas, bawasan mo. Tatagalan, makukuha mo na kasi yan eh. Pag yun at yun ang ginagawa mo lagi. So, alam mo, sa kapa mo pa lang ng kamay, kung ang tawag ito, sa pagsasalat mo pa lang ng tinapay, alam mo na kung may 50 grams or wala. Pag sobra, bawasan mo na. Parang tulad yan, 50 grams. Yan. So, ganun lang ng ganun, ano? Pero siyempre guys, hindi ko naman sinasabing hindi nyo kailangan timbangin. So, siyempre kung baguhan ka, kailangan, dahil nag-aaral ka pa lang, every time, kailangan mo magtimbang para hindi ka naman malugi sa iyong negosyo. But since then, na pag gamay mo na, lalo yung iba, maraming klase ng pagpuputol ng tinapay. Ako kasi true by knife. Yung iba, sa kamay lang. Sila kasi tansyado na nila, kapapa lang. Alam na nila kung 50 grams or 45 grams. Depende. Nakuha mo yung unang putol mo sa ganun sukat, malalaman mo na sa mga susunod mo kung ano yung eksaktong kasing sukat ng dough na yon, yung pinutol mo. Simple, di ba? So, next step natin gagawin is paano nga ba nag-shape ng cheese donut. Simple. Una is dinan mo to. Okay. Lagay mo yung cheese. Yan yung cheese. Then, itong nasa taas na to, yan. I-bend mo ng ganyan. I-cover mo to. Then, ilock mo to. Ilock mo to. Yan, ganyan. Dinan mo. Diba? Nakadina, nakalock na. Itulak mo uli yung pag ganito. Lock mo uli. Yan. Tulak mo. Lock. I-lock mo uli. Na-ilock mo na yan. Then, sunod mo yan. Hagurin mo ng pag ganito. Then, forward. Move forward, backward, gano'n. Yan. Ay, sumabi. Yo. That's it. Yan na yung cheese donut. Hindi mo pa siya makikita ngayon, sa ngayon kung ano yung final looks niya. Pero pag yan ay umalsa na, maganda na itsura niya. So, last. Bitin natin. Bitinan mo. Palaparin mo. Lagyan mo ng cheese. Hagurin mo ng pagganito. Yan. Ikulong mo. Lock mo. Then hagod uli. Lock mo. Then start mo na siyang i-roll. Okay, what's next? Hindi pa natin natatapos yung iba. Pero next is ilagay na natin siya sa tray. Ito, dapat ito hindi magkakadikit. Kasi pag lumaki ito, papaintindi ko lang sa inyo, pag lumaki ito, lalaki pa ito na hanggang dyan. So, ganun din to. Ang tendency, pag nagdikit yan, dadapa yung tinapay mo. So, dapat magkakalayo sila. Ito kasi, hindi pa nauuso ang social distancing nun. Ang tinapay meron na talaga. Yan. Ayos mo. So, dapat yung pinakang lupi, yan, dito sa ilalim yan. That's it. Oh, another information.
Kung gusto mong matutong gumawa ng tinapay, dapat wala kang electric pan. Condition ng room na kinalalagyan mo is mahangin or may electric fan, ang tendency, hindi aalsa yung mga tinapay mo. So, kailangan meron siyang tamang place na paglalagyan para sa mga tinapay habang nagpapaalsa ka. Got it? Got it. That's it. Ay, puno na pala. Si Mother gumawa rin ng mga pasiklab niya, oh. Gumawa rin ng mga pilipit. Di ba? So, dito na lang natin ito ilagay. Ang galing mo talaga, Gold. Di ba? Ginawa mong simple ang buhay. So guys, after 2.5 hours, eto na siya. So, lutuin na natin. So, that's it. Niluluto na ni Mother. Yeah. In a low fire. Wow. So yun guys, ito yung pinaka-final outlook, no, ng ating cheese donut. So yun guys, no, ito ba yung mga bread na ating lulutuin for this night. And yan, hindi magtatagal yan, maubos yan dahil yeah boss, 10 piso lang yan bagong luto yan, cheese donut, oh. Ikaw, ito na lang. Ilan sir? 10 isang. Saan? Ilang peraso sir? Saan? 100 pesos. Ganon katindi. Sir, feedback lang. Kumusta naman yung cheese donut? Masarap? Pero ano, no comment. No comment? Hindi nga. Dahil masarap, no comment. No comment. Siya pangmasa. Pangmasa sir, di ba? Delicious siya, delicious. Delicious, oh. Oh, 10 piso lang siya. Cheese donut. Thank you sir, thank you sa comment. Siyempre, parang gusto ko rin tikman yung aking gawa. Totoo nga ang chismis. Masarap. Pero masarap siya. Importante talagang nalalasahan ng mga taong titikim nito yung cheese. Kasi nga from the word cheese donut. So guys, hindi ko na masyadong papahabayan ang vlog na ito. I hope na may natutunan kayo sa paggawa ko ng cheese donut. And again, kung gusto nyong inegosyo to, napakagandang business nito. Cheese donut. Talagang 10 piso lang. And hindi ko na papahabayan. See you again to my next vlog. This is Devon the Great. Bye and God bless.